Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kung Stella Guimbo tila nagisa sa sariling mantika at tila hindi nakasagot ng diretso sa katanungan ng mga mambabatas patungkol sa trilyong budget ng Kongreso at kung saan napunta ang 1.6 trilyong budget ng gobyerno. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa nangyaring House Plenary Deliberation on proposed 6.3 trillion pesos national budget for 2025 ng House of Representatives ay tila hindi malaman ni Congressman Stella Guimbo ang isasagot kay Pelrica Party List Representative Presley De Jesus kung saan tinanong ito kung saan napunta ang 1.6 trillion budget ng gobyerno ngayong taon at bakit ganito ang sobra na mahigit sa 1 trilyon, kung saan nagpaliwanag si Stella Guimbo. Ngunit hindi niya agad ito maipaliwanag ng diretso at tama at mukha di umanong pinagpapawisan na si Stella Guimbo sa mga naging katanungan ni Congressman De Jesus dahil gustong linawin ni Cong De Jesus ang budget na mahigit sa 6 trillion pesos samantalang mahigit sa 4 trillion pesos lamang ang revenue. At bakit may sobrang mahigit sa 1 trilyon na ayon sa ilan sa ating mga kababayan, tila bumalik na agad-agad ang karma kay Stella Guimbo matapos nilang tapyasan ang budget ng Office of the Vice President. Tanong tuloy ng taong bayan, ano ang pakiramdam ng mag-isa sa sariling mantika kung siya mismo hindi makasagot ng maayos sa isang tao lang ang nagtatanong? Ano na lamang daw kay VP Sara na tila pinagtutulungan ng ilang kongresista at paulanan ng tanong patungkol sa confidential fund na hindi naman daw kasali sa budget proposal ng Office of the Vice President para sa 2025. Kaya hindi naman maiwasan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, laki ng budget pero ang budget for military modernization wala sa kalahati ng kanilang budget na mas may pakipakinabang sa bansa natin, lalo na sa pagdepensa sa ating soberanya. Hindi talaga mawala-wala ang korupsyon sa Pilipinas. Nakakatakot mga proposal nila. Mas malaki ang spending kaysa kikitain. Dapat daw gumastos ng gumastos ang gobyerno para makabangon ang ekonomiya. Ano daw? Lifestyle check sa lahat ng government official, especially sa Congress. Wake up! Baon na tayo sa utang sa mga talamak na magnanakaw sa gobyerno. Lumobo ang utang ng Pinas. Wala namang mga proyekto ang government ni BBM. Kawawang Pilipino. Bayad lang ng bayad. Payaman naman ang payaman ang mga nasa gobyerno. Nakakalungkot. Laki ang budget ng mga congressman. Bawat isa kaysa kay Vice President. Buong bansa ang sakop ng Vice President. Ang congressman sa distrito lang nila. O Guimbo, mukhang nakarma ka na ni VP Sara. Ang bilis naman ang balik sa'yo. Ano ang feeling ng ginigisa ka ng kapwa mo mambabatas? Mabuti na lamang may mga mangbabatas pang hindi nasisilaw sa pera. Katulad ni Guimbo, mukhang nasilaw na sa mga mamahaling mga kagamitan. Grabe pala no, Congresswoman versus Vice President. Ang laki ng budget ng Congresswoman kaysa VP na buong Pilipinas ang tutulungan. Ang tindi. Unquote. I move that we recognize the Honorable Presley De Jesus of PhilReca Party List for his interpellation. The gentleman from the Party List PhilReca, the Honorable Presley C. De Jesus, is recognized for his interpellation. Thank you, Mr. Speaker. May the good sponsor yield a few questions from this representation. Yes, Mr. Speaker. Thank you. Your Honor. Siguro gusto ko lang linawin para yung mga nakikinig sa ating mga kababayan natin. No? You mentioned a while ago during the interpellation of Kong Bordado, our budget for next year, 2025, is 6-point-something trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker. 6.352 trillion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And the projected income for 2025 is 4-point-something trillion. Is that correct? Mr. Speaker, total projected revenues is 4.644 trillion pesos.
So we have a deficit of 1.6 trillion, something change, right? 1.537, Yeah. Mr. Speaker. Your Gusto ko Honor. lang malaman, Mr. Chair, no? Mr. Speaker, to sa ating magaling na Madam Sponsor, I heard, if I'm correct, no, you mentioned na our borrowings will be amounting to 2.5 and change trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Chair, no, siguro, please enlighten us, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit may sobra tayong almost 1 trillion? Para lang malaman natin mga kababayan. Ano yung difference na yun? So mas malaki po ang expected natin na spending kumpara sa ating kikitain. Yun ang tanong natin. So, ang tawag po natin dyan, pump priming. Yan po ay isang Keynesian principle. Matapos po ang Great Depression sa Amerika, matapos po ang World War II, nung sinabi ni John Maynard Keynes, para palaguin natin, para makabangon ang ekonomiya, ay kailangan gumastos ang gobyerno dahil merong tinatawag na multiplier effect. So, ganito rin ang konsepto, kailangan gumastos ang gobyerno sa mga programa na merong multiplier effect. Ibig sabihin, sa pisong ginagastos ng gobyerno, dapat mas higit pa sa piso ang nagiging suma total in terms of output. At dahil dyan, in the end, ay lalago tayo. So yun ang konsepto ng pump priming. So kumbaga, pinopromote natin ang growth when government spends. So yun po, and especially dahil nanggaling tayo sa pandemic, pinopromote natin ang economic recovery by spending. That will lead to my second question, Mr. Speaker, no, to Madam Sponsor. So, can you confirm that more than 13% of the proposed budget is to service our debt burden? This makes debt interest payments the second biggest contributor to the budget growth. Is that correct? Yes, that is correct, Mr. Speaker, Your Honor. And do you know how much that will go to our debt payment or debt servicing? About 848 billion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And my record says 876.7 billion. Parang mababa yung ano nyo. Mas gusto ko yung sa inyo, mas mababa ang ano nyo. To be exact, 8 So kasama po ang net lending dun sa 876, Mr. Speaker, Your Honor. So how much is it, Mr. Speaker? Madam Sponsor? 848 ang interest payments po So, for national government, for year, 2025. so 848 billion. Yes. So how Mr. many Speaker, Your percent Honor. is that? 13% of our total budget for next year? How many percentage yung debt servicing natin? 11%, Mr. Speaker, Your So Honor. 11%. So, Mr. Speaker, so in short, 11% ng budget natin goes to debt servicing. Including ba yung principal doon or just the interest? Just interest, Mr. Speaker. So whenever pay yung principal natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor? Yes, we do pay for, we amortize our principal. But for, hindi po natin nakikita sa appropriations because magdo-double count po kung isasama natin. Okay, Mr. Chair.
So, Mr. Chair, the allocation for interest payment on debt increased by over 140-something billion from 670 billion 2024. So, mayroon tayong difference na 100 billion. Is that correct? Correct? Tama ba yun? That is, wait. Ang increase po from 2024 is from 670.4 to 848. So, a difference of 177 billion, something like that. Yes, that is correct, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, can you simply say that the COVID-19 affected our budget or our debt servicing na malaki? Malaki bang naging sanhi ng COVID-19 natin? Absolutely, Mr. Speaker. Can you give us yung detail? Kasi para malaman, kasi sa totoo lang, Mr. Speaker, Madam Sponsor, yung mga tao nagtataka, no? At least this is the time na explain natin sa kanila na every year tumataas ang ating utang, no? At akala nila saan napupunta ang ating pera. So ito bang COVID-19, kumpara mo year by year, ilang percentage ang tinaas because of the COVID-19 pandemic? So kung titignan po natin ang gross borrowings by administration, nung panahon po ni President Aquino, ang kanyang debt to GDP ratio nung siya po ay nagtapos ay 41% lamang. 4.4 ay. Mr. Speaker, let me... Okay, beginning President Aquino, ang gross borrowings, 4.4 billion, ang kanyang accumulated borrowing was 1.365. So, maliit lang po. 29.8% increase lang po. Pero nung panahon po ni President Duterte, panahon nga ng pandemya, ang accumulated debt is 7.47 trillion. Trillion, no? Trillion pala po, sorry ha. 7.47 trillion, which is a 125.6% increase. Pagdating po ng ating present administration, ang debt accumulation so far is 2.27 trillion pesos, or a 16.9% increase. So yun po ang pagkakaiba po across administrations. At uulitin ko po yung kay President Aquino, 1.365 trillion pesos. So yun ang difference po. Ulitin ko po kay President Aquino, 1.365 trillion. Ang kay President Duterte, 7.47 trillion.
ang kay President Marcos, 2.2 trillion pesos. So because of the pandemic, Mr. Speaker, hindi lang dumoble, I think 6 times pa ata. Parang ganun lumalabas because of the pandemic. Now, by the end of the 2025, ano bang projected outstanding national government debt natin? Magkano ang magiging utang natin by the end of 2025? By the end of so sa ngayon po, ang ating debt stock, okay, by the end of 2025, ang ine-expect po natin na outstanding debt is 7.351 trillion pesos. By the end of, with a debt to GDP ratio of 60.4%. Yan ang expected natin po. So, tumaas na naman. So, you mentioned a while ago when I was listening, the debt to GDP ratio natin right now is 60.9%. Am I right? 60.9. Yes, that is correct. And then you also mentioned the target before the end of 2028. Ang target nyo is 56.3%. Is that correct? This is a lower target. Okay, it's a range pala. Ang, 56.3, that is correct po. Tama, di ba? Yan ang sinabi Yes. nyo kanina. Yes po. Now, at the end of 2028, so we're talking about 25 up to 2028. So with the difference of, kukumpara mo yung GDP na inanyo nyo, target nyo, so pwedeng tumaas to, pwede rin bumaba. Kasi target lang nilagay nyo na 56.3. That is correct. There's only 4 point something. So you're talking about the debt to GDP ratio from 2025 to 2028, 4 point something lang ang ina-expect yung tataas for almost 4 years tayo. Is that safely to say? Tama ba yun? Pababa po ang debt to GDP. Yeah, ng 4% About 4 lang. points. Isn't it masyado siyang maliit? Well, kasi tatandaan po natin na ine-expect din po natin na tumaas din ang ating utang. Kasi taon-taon, ine-expect natin na magde-deficit naman po tayo. Every year, ine-expect po natin na deficit spending tayo. So, ibig sabihin, taon-taon, umuutang po tayo. Ganun naman po. So, halimbawa, 2025, we expect 17.3. By end of 2026, we expect to have a total debt of 18.8. By the end of 2027, we expect our debt to be 19.8. By end of 2028, we expect our debt to be 20.7. So ganun po. But despite an increasing debt stock, ine-expect din po natin na ang ekonomiya po natin ay lumalaki. Alam niyo po, sa buong ASEAN, tayo po ang inaasahan na pinakamataas ang growth rate, 6.2%. Ka-level na natin sa growth rate ang Vietnam. So, pero ang kagandahan po is sa inflation, ina-expect po nila na mas mababa ang inflation rate natin sa Vietnam. So, in other words, suma total, ahead tayo in terms of outlook. So, yun po. That's the reason for why we expect our debt to GDP ratio to be much lower in 2028 because we expect our economy to be growing. Mrs. Speaker, distinguished sponsor, will the Filipino taxpayers expect to pay this debt forever? This portion of the budget represents money that could have been allocated for government projects that can actually reach the Filipino people. Our outstanding debt level will just continue to post new record highs because of continued budget deficits that will be financed by the additional borrowings. What is the plan of our government to offset these borrowings? Ano mga plano natin, no? At least, do we have a catch-up plan na every year na tumataas na lang itong ating borrowings, no? When will stop, no? And the Filipino people hindi nila nararamdaman yung ang kanilang buhay dahil nga ito,
patas ng patas ang ating utang, yung kanilang buhay hindi naman nagbabago. So this is the time, Mr. Speaker, na malaman na naka-live tayo, malaman ng ating mga kababayan, itong mga utang ng ginagawa natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ay nakakatulong ba ito sa ating mga ordinaryong kababayan? Well, una sa lahat, parang ang pinaka-importante sa lahat is dapat lumago ang ating ekonomiya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So bagamat umuutang tayo, dapat magamit ng tama ang utang such that lumago ang ating ekonomiya. Diba? Kasi hindi dapat mapunta tayo sa isang sitwasyon na umuutang tayo pero yung utang na yan ay nagiging behest. Diba? So yun ang hindi pwedeng mangyari. At obviously ang mga pinag-uutangan natin ay para sa mga bagay na talagang kailangan natin tulad ng mga railway, di ba? Sino naman ang hindi nangangarap na magkaroon ng isang modern railway system dahil tayong lahat ay sawang-sawa na sa traffic, di ba? So, yun ang mga pupuntahan na mga inuutang natin. So, yun ay inaasahan natin na magpapamodernize ng ating ekonomiya. So, and at the same time, habang lumalago ang ating ekonomiya, ang ating deficit ay lumiliit over time. So, kung during the pandemic ay umabot yata ng lagpas 7% ang ating deficit, ang ibig sabihin ng deficit ay sobra sa kita ang gastos natin. Pero sa ngayon, nakikita natin na dahil tama ang direksyon ng ating economic managers ay lumiliit ang ating deficit. So, kung ipapagpatuloy natin ang ginagawa ng ating DBCC, by the time this administration ends, ang nakikita natin na deficit ay 3.7% na lang. So, yun ang siguro dapat tignan natin that we are heading towards the right direction. So yun po. And at the same time, ay patuloy sa pag-improve ng pangongolekta ng buwis. As much as possible, ayaw natin ng bagong buwis kasi ang dami naman talagang buwis na nandyan na hindi lang talaga natin nakukolekta ng maayos. So yun ang I think nagiging direksyon naman ng ating DOF. Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Speaker, Madam Sponsor, I just want to repeat myself. So, in the next few years, we'll see a decrease in our deficit. Yun po, Mr. Speaker. Yun ang Your target. Honor. Yun po. Yan ang kailangan talaga natin makita. 3.7% ang ating target. At biruin ninyo, lagpas 7% po yan during the pandemic. Okay. So, thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Sponsor. Thank you very much. Majority Leader. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!